Pilipinas, magandang araw po sa inyo. Luzon, Visayas at Mindanao, kumusta po kayo? Maulan po ha, ingat po kayo sa mga kababayan natin na binabagyo ngayon. Anyway, mainit-init na usapin ngayon. Itong mga lumulutang na pangalan na tatakbo sa 2028 ha. Imaginin mo ha, 2025 pa lang, pero actually expected na natin ito. Dahil yung 2028, kumbaga ilang tulog na lang yan. Magaganap na po itong eleksyon. Pipili na po tayo ng bagong presidente. At ang lumulutang ngayon, dalawang babae na posibleng maglaban sa 2028 presidential elections. One, Sara Duterte. Pangalawa, si Risa Ontiveros. Kayo humusga dito ka coffee ha. Kasi meron ako nakita, medyo trigger point ito eh. Si Ranjit Rai ng Okta Research. Lumabas kasi si Ranjit Rai ng Okta Research. Kahit papano, kumpara sa ibang survey firm o kaya research firm, mas pinagkakatiwalaan din naman ang Okta, di ba? Ang pinupunto niya dito, sabi niya, the anti-Duterte forces, if they don't unite, they are going to lose. That's it. That's simple. Himay-himayin natin yan ha. The anti-Duterte forces. Sino yung tinutukoy niya na anti-Duterte forces? Sige, real talk tayo. PBBM supporters. I think pasok yan dyan sa description na anti-Duterte supporters. Mga kaalyado po ng presidente. Pangalawa, yung pinagsamang pink at dilaw. Yan mga anti-Duterte forces. Kasi naghihiganti yan eh. Galit, actually hindi naghihiganti no. Galit yan sa previous administration. Galit yan ito mga pink at mga dilaw sa ginawa nila kay Leni Robredo. Kaya mainit yung mga pink at dilaw kay Duterte. Isko Moreno fans, in a way, may pagkaano din ito, no? Medyo 50-50, no? May pagka pro-admin at the same time, yung iba dyan ay mga DDS din. Mga banat by followers, no? So, ang sinasabi ng Okta, kapag itong anti-Duterte forces na to, sige, yung kay Isko Moreno, i-consider natin at others, no? Tawagin natin others, no? BBM supporters, admin supporters, no? Yung pink at dilaw, number 2, pinagsama na natin. At yung others, no? Yan yung mga fans ni, diba, ni Isko Moreno, sino pa? Basta ibang supporters na hindi kabilang doon sa major, no? Yung pink and yellows and yung supporters. So, pinupunto ni Okta, kayong tatlo, kayong lahat na anti-Duterte forces, magsanib puwersa kayo. Mag-ipon kayo, magbugkos kayo. Magsama-sama kayo. Dahil kapag nagsama-sama kayo, posible na manalo kayo against Sara Duterte. Kasi kung hindi kayo magsanib puwersa, hindi kayo mag-unite, unit team no? Kung hindi kayo mag-unite, matatalo kayo. Ang tinutukoy niya ditong kalaban, si Sara Duterte o yung mga DDS supporters. Posible din naman kasi, depende kung ano mapag-desisyonan nila. Si Bongo ba? O patatakboy nila? O si Sara Duterte? Anyway, yun ang sinasabi nila. Grand Coalition versus Duterte sa 2028. Headline pa lang no? Kapag sinabi mong Grand Coalition, kailangan solid. Kasi ang team to beat ay Dutertes. Hirap tanggapin, no? Pero yan yung reality natin. Ako ay agree, ha? Malakas pa rin itong mga Duterte. Sabihin nila ka-coffee, hindi naman ganon. Ang ibig ko sabihin ng malakas, hindi ibig sabihin na mahina. Kasi may supporters pa rin naman yan. May solid supporters pa rin naman yan. Ang sinasabi kong malakas, kasi marami kayo, hindi, unti na lang sila. Ka-coffee, unti na lang sila. Marami pa rin yan. Ang punto, wag yung i-disregard. Kasi kung hahayaan nyo lang, yung ganyang mindset tayo mga ganyan, nagiging complacent tayo, nagiging kampante tayo. Unti na lang sila Yung ibang pumunta sa rally, kaunti na lang yan Kapag ganyan ang mindset mo, matatalo ka. Diba? At mananalo ang mga Duterte dyan. Kapag ganyan ang mindset mo, kasi minamaliit mo na unti na lang yan sila 16 na lang yan sila. O wala na yan 1 milyon. Matatalo tayo dyan. Diba? So dapat wag kang complacent, wag kang maging kampante. Ito mga analyst naman na nagsasabi dito Ako, I believe Okta, no? At some point, actually, kung ikukumpara mo siya sa ibang research firms, di hamak na mas credible itong Okta. Naniniwala si Okta Research Fellow Professor Ranjit Rai na dapat magkaisa ang quote-unquote anti-Duterte forces kung gusto nilang talunin ang mga Duterte sa 2028 elections. Unfortunately, real talk lang unfortunately marami kasing naniniwala pa rin kay Sara kahit saltik na yung mga pinagsasasabi. Di ba? Kahit nakakatawa na, sa totoo lang kahit nakakatawa na
naniniwala pa rin ang mga DDS, ang mga DDS sa kanila. Sa madaling sabi nga kulto eh, may following pa rin yan. Kahit anong sabihin yan, ibulag na supporter yan, paniniwalaan at paniniwalaan niya yan. Diba? Kaya di mo pwede sabihin na konti na lang. Kasi may bilang pa rin yan. Diba? May solid votes yan, may foundation yan, Mindanao. Eh kung hindi matibay yung kalaban mo, sige, sabihin natin Risa Ontiveros, ako, right from this moment, sasabihin ko walang laban si Risa Ontiveros kay Sara kung pagtatapatin mo yan. Walang laban yan. So kailangan kumuha ng matibay na panlaban. At suportahan yan ng matibay na vice presidente. Halimbawa, combination nila, Tulfo, Raffy Tulfo and Risa Ontiveros. Kung si Raffy Tulfo susuportahan ng administrasyon at si Risa Ontiveros, let's say magba-vice president, kasi nagsa-circulate online eh. Tulfo Risa eh. Susuportahan ng mga pinks, nakuha mo yung supporters ng administration dahil presidente mo si Tulfo, at the same time, nakuha mo yung supporters ng mga pink at dilaw dahil vice presidente mo, si Risa Ontiveros. Kasi kung Risa Ontiveros lang ipantatapat mo sa 2028 laban kay Sara Duterte, walang chance. Walang chance. Hindi sapat ang Leni supporters para magpanalo ng presidente. Nakita nyo naman yan eh, sa recent elections eh. O, sige, presidential na pag-usapan natin. Nakita nyo kung paano ilang paso ni PBBM. Yung kanyang mga kalaban, landslide, tumataginting na 31 million, di ba? Votes. In short, kinakailangan ng matibay na kandidato na susuportahan ng administrasyon. Ang problema, until now, wala pa pong lumulutang. May mga nagpaparamdam, sabi nila, Isko Moreno, posible daw, natatakbo, di ba? Raffy Tulfo, posible din daw. So, puro speculations pa yan. Ang vocal lang naman dyan, si Risa Ontiveros, kasi nagpakita na ng interes siya, natatakbo siya sa pagka-presidente. Si Sara, definitely tatakbo yan. Unless makumbinsi siya ni Bong Revilla, ni Robin Padilla, oy, ma'am, huwag ka muna takbo, bigyan natin kay Bongo, mas malakas si Bongo. Pero wala, yung mga supporters na mga Duterte ha, mga solid Duterte supporters, so supportahan nila si Sara. Kahit hindi yan qualified, actually, onti lang naman kasi qualifications. I mean, kahit hindi yan magaling, no? Kahit hindi yan competent, susuportahan pa rin nila yan. Unfortunately, yan yung landscape ng politika dito po sa Pilipinas. Yun ang sinasabi ng analyst. I don't know kung sa inyo, kung mag-agree kayo. Pero may punto si Ranjit Ray dito, si Professor Ranjit Ray. Kailangan mag-solidify. O sige, yung term niya, anti-Duterte forces, hindi niya sinasabi administration eh. Anti-Duterte forces, kasi ang person to beat ay si Sara Duterte sa 2028. Ewan ko sa inyo kung naniniwala kayo ha. Sabi niya, what they are up against are solid bailiwicks that have proven time and again to be efficient and responsive. Saad ni Rai sa isang panayam sa long conversation sa One News. Pinupunto niya, may solidong bailiwicks, may solidong balwarte ang mga Duterte. Alam niyo yan kung ano yan? Mindanao. Bagamat hindi buong Mindanao, no? Pero majority ng Mindanao, supporters yan ng mga Duterte. So, kung wala ka nang chance sa Mindanao, let's say, sige, 1/4 of Mindanao votes makukuha ng kung sino man yang ipantatapat kay Sara Duterte, kailangan solid ka rin sa Visayas. Kailangan solid ka North. Diba? Sino ba ang North? Marcos supporters yan. Ibig sabihin, yung endorse ng presidente, malaki chance na makukuha yung boto ng Pangasinan, very crucial yung ano na yan, probinsya na yan, at yung iba pang parte dyan sa norte. Kailangan mong makuha yan. Definitely, kailangan mong makuha rin ang Visayas. Kailangan mong makuha ang boto ng kabataan. Kasi kung kabataan votes lang, yung sinasabi nila kaya na magpanalo ng kabataan votes, hindi pa rin. Hindi naman lahat ng kabataan, isa lang ang iboboto. Yes, marami ang kabataan, pero hindi yan 100% iboboto dilaw at pink. Marami pa rin dyan iboboto ng ibang kulay, di ba? Kung may question nga sa sinasabi nila na very powerful yung naging boto ng kabataan, hindi naman ganoon ka-absolute, no? Na 100% na talagang ipapanalo ka ng kabataan. Kasi hindi nila nagawa kay Leni Robredo yan, di ba? So, walang absolute na katotohanan o na hindi mo na pwedeng baliin yung sinasabi nila na youth votes na kaya magpanalo ng presidente. Hindi totoo yan. Hindi ako naniniwala dyan, no? What they are up against are solid bailiwicks that have proven time and again to be efficient. Historically, ang sinasabi kasi dito ni Ranjit Ray, kung titingnan natin yung ating nakaraan, no? Mga previous elections, based on data, talagang nagdi-deliver yung bailiwick na yan, yung balwarte na yan. Totoo yan sa Pilipinas, no? Balwarte yan. The Duterte side, it's pretty clear. They are in the lead. They have tested their political machinery. It's now consolidating that base and the base on the... consolidating that base and the base is proven to be effective, sabi po ni Professor Ranjit Ray. In short,
Kung hindi kayo magkakaisa, tatalunin kayo ni Sara Duterte. Di ba? Actually, hindi lang naman yan makinarya eh, no? Kapag sinabi mo kasi makinarya, maraming usapin yan. May baluarte ka ba? Makinarya din yan, di ba? Resources. May salapi ka ba? Di ba? Resources, pera. Human resource. Supporters, tao. Meron ka bang enough numbers? May suporta ka ba ng LGUs? Kasi pagdating sa mga kalubluban na yan, mga municipalities, mayor pa rin ang nasusunod dyan. Diba? Kahit malakas ka sa national, kung hindi ka i-endorse ng mayor, talo ka dyan. Diba? So, isa yan sa makinarya. May sapat ka bang suporta ng mga mayors? May sapat ka bang suporta ng mga governor? Natulungan mo ba yan? Kaya ngayong yung previous administration, o natin pangalanan niya, talagang binabayaran ng mga mayor. O bigyan ko kayo kada city. Bigyan ko kayo ng 50 million. Oy, alam na this. Diba? Kasi parte ng makinarya yan. Una, household name. Dapat yung pangalan mo sikat. Reality yan ng politika sa Pilipinas, dapat household name yan. Maririnig mo kung saan yung pangalan na yan. Hindi basta lang sumulpot, di mananalo at mananalo yan. At labanan niya ng resources, mabigat yan. Halimbawa, o sige, kaya maganda yung unit team eh. Sige, balikan lang natin, no? Yung unit team tandem, talaga solid talaga yan. Kaya nga, landslide eh. O, Norte, nakuha mo yung Norte, dyan si PBBM eh. And strategically, itinandem mo yan sa isang kandidato na malakas din, hindi sa Ilocos Region, o hindi malakas sa Norte, kundi malakas sa Mindanao. Pinagsanib mo yan. O kahit solohin pa ng mga Pink o Dilawang Visayas, hindi sila uubra. Kasi vote-rich cities, provinces, nandiyan sa Luzon, nandiyan sa Visayas. Visayas, ilan, mangilan-ngilan, no? Pero Mindanao, malaki pa rin collectively. Kaya unit team. So, ang pinupunto dyan ni Ranjit Ray, kailangan niyang bumuo ng bagong unit team. This time, hindi na major party si Sara Duterte, kundi ang person to beat. Kailangan na yung unit team. Strategically, ha, hindi ka pwedeng kukuha ng, yes, at some point, posible bang ang presidente mo at vice-presidente manggagaling sa isang lugar, no? Halimbawa, Norte. Pwede naman yan, pero hindi yan strategic, hindi yan politically strategic, no? Kailangan combination yan. Kailangan kasi mag-aangatan kayo dyan, magsusuportahan kayo dyan. Kasi si presidente, o sige, nakuha mo na yung ganitong area. So, yung kukunin mo, yung makatutulong naman sa'yo. Kumbaga magko-complement. Parang sa senatorial lineup lang yan. The way binubuo yung 12. Kasi 12 yung senador ang hinahalal mo, di ba? Every 3 years. 12. So, hindi lahat yan galing Luzon. Hindi yan lahat galing Visayas. Hindi yan galing lahat Mindanao. Kailangan, well-distributed yan sa buong Pilipinas. Meron kang kinatawan o may candidate ka mula sa Mindanao kasi with the assumption na hahatak yan para suportahan naman yung kandidato na galing sa Visayas and vice versa. Meron kang kandidato na taga Visayas, hahatak yan sa kandidato na taga Luzon and vice versa. Mayroon kang kandidato na taga Luzon na hahatak yan sa kandidato na taga Mindanao at taga Visayas. Kaya ganyan yung combination yan. Sa pagpili ng 12, yung lineup na yan, kailangan mo maging strategic dyan. At yan ang mga pinaplano yan ng mga, syempre, mga campaign managers, mga alyansa, di ba? Para yun recently, no, senatorial elections, isa din yan sa nagiging consideration. Kailangan well-distributed or galing sa iba't ibang probinsya yung mga kandidato natin. Kailangan natin maging strategic. So ngayon, ang tanong, sino? Sino ang sa tingin ninyong politiko na kayang banggain o kayang mapataob si Sara Duterte? Kasi kung hindi mai-impeach si Sara Duterte, and I don't think mai-impeach siya. Pasensya na tayo ha, posible magkaiba tayo ng pananaw. Pero sa sitwasyon ngayon, sa supporters ni Sara Duterte dyan sa Senado, obviously, mahihirapan silang ma-impeach yan. Anong ibig sabihin yan? Talagang makakatakbo si Sara Duterte sa 2028. At kung walang matibay-tibay na panlaban kay Sara, siguradong siya ang papalit o susunod, hindi papalit ha, susunod na presidente kay PBBM. Now, sino sa tingin ninyo ang kandidato na kayang pataubin si Sara Duterte? Sige, isang tanong lang yan ha. Isang pangalan lang yan. I-comment dyan sa comment section kung sino po yung sa tingin ninyong kandidato na kayang banggain si Sara Duterte at talunin, no, sa presidential elections. Comment dyan sa comment section. Sige, tingnan natin kung ano yung magiging majority opinion dyan sa ating comment box. Anyway, ako yung magpansamantala muna magpapaalam sa inyo. Yung mga nasa Facebook, baka di pa po kayo naka-like and follow, please. Like and follow lang po sa Facebook natin. No? Yung mga nasa YouTube, click nyo lang po yung subscribe. And TikTok, click nyo lang din po yung subscribe. At see you ka-coffee, may next video. Paalam po sa inyo. Bye-bye.